Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay araw ng Martes. Masayang Martes sa inyo lahat. Masayang Martes. Nelson? Sir Martes Jen, today is Tuesday, February 3, 2026. At kagaya ho ng nabanggit namin kahapon, mukhang ang Pebrero ay buwan ng mga argumento na hindi ho matapos-tapos. Talaga naman. Oo nga. Nagpatuloy pala ngayong hapon, Jen, Part ang debate na ginawa kahapon na ipinaring namin sa inyo yung ilang bahagi. Oo. Pero pinutol nila at pinag-usapan yung national security. Oho. Baka nga naman Kung ito'y ma-involve, ha? may kinalaman sa national security o national security concern. Oo, bukang pinag-usapan nila na alam naman natin siguro kung ano yon, kaya wag nating babanggitin. Wag itatouch yung issue na yun. Yung issue na maaaring mapunta dun sa sensitive, confidential information. Yan. Oo. Oho. Kaya ngayon nagpatuloy. Katatapos lang actually, no? Siguro alam nila na... 4:30. alam nila na magsisimula na yung Saganang Mamamayan. Oo nga, oo. Gusto kong mapanood kung... Kung ano sasabihin. Kaya Nanonood daw tapusin si na natin Senador ito. Kiko at si Senador Marcoleta. Oo. Kaya tinapos na po yung kanilang debate. Yun. Pero ngayon magtatanong pa rin ata si Senadora. Nag-ano siya, parang comment na lang yan. Nagpahayag na lang na kanyang saloobin. Yes. Kumbaga sa ano yan, merong cross-examination. Ito naman, redirect. Oo. Pero wala na, ano na ito, tapos na. Oo. Kasi nag-ano na motion for, ano na suspension eh. At ang naging lundo, ang gusto po ni Senador Marcoleta Oo. ay maitala sa mapang pandaigdig ang coordinates ng West Philippine Sea. Oo. Sapagkat yun naman talaga ay atin. Sabi naman ng Senador Kiko Pangilinan, hindi na natin kailangan kasi automatic na yan eh. Nandun na yun eh. Yes. Ay sabi ng Senador Marcoleta, hindi, meron tayong administrative order eh. Aha. Inuutusan ng NAMRIA, ang DFA, mag-submit tayo. Ano ba niya masama doon kung magsasubmit tayo pagkatapos ay kikilalanin tayo sa buong mundo? Ayun naman pala. Kumbaga, hindi ako tagapagtanggol ng China. Sabi, ang dapat na tagapagtanggol tayo, kunin muna natin yung atin. Tukuyin muna natin yung atin sapagkat atin yan, ipakipaglaban na natin yung atin. Kumbaga sa titulo, kumbaga sa lupa, patituluhan mo na. Yan. Kasi hindi. Kung may umaangkin nga eh. Maraming yang umangkin eh. At tapos sabi nga ni Senador Risa Ontiveros kahapon, ewan ko kung bakit niya nabanggit no na wala daw silbi yung yung mapa-mapa na yan eh. Ganun? Wala daw silbi. Di ba sinabi niya yun? Kasi yun namang mapa na daw yan, ay hindi naman kinikilala. Dyan ho kayo nagkakamali. Lahat ho ng mga naniniwala na walang kwenta na ilagay natin sa mapa ang West Philippine Sea. Yan nga po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi yung mapa, yan yung ginagamit sa navigation eh. Totoo. So yung mga barko ng China, dumadaan dyan kasi hindi naman kayo wala namang West Philippines sa mapa eh. Totoo. So akala nila Kumbaga diba? sa talatinigan, kung salita, ito ang diksyonaryo. Oo. Kung ikaw yung naglalakbay sa dagat, kailangan mo ng mapa. Parang Google Maps dyan. Yes. Di ba, lalo na yung Waze, di ba yung Waze, mag-ingat, may pulis sa kanto. Di ba may ganun pa? Tama. Wala kang ganun, hindi ka, mababangga ka. Totoo. Kung meron kayong parehong mapa at parehong nakasulat, may nakalagay dyan, kayo po ay pumapasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas, Yan. sa ganitong ganyan, mas lalong magkakaintindihan. Lalo kung di ba? yan ay foreign vessel. Oo. Di ba? Punta yung Pilipino, kapwa tayong dalawa, nag-uusap. Lahat ng mga Pilipino nag-uusap. Oo. Alam nating ating yan. Oo. Paano kung mayroong mga taga-ibang bansa na dadaan? Hindi nga. Di nila alam. Pati nga mismo mga Pilipino, hindi alam kung yun na nga, yun. Kasi wala nga mapa eh. Ano ba, ikaw yung magdadrive dyan, ha? Ikaw ang piloto, kapitan ng barko. Punta tayo ng West Philippine Sea. Gamit ka ng mapa. Teka, nasan mo? Paano ka makakarating doon? Hindi ba? Kaya mahalaga po ang mapa. Importante. Bata pa lang ako, sinaulo ko na yung sa Dora the Explorer. Yung mapa? Oo. Sinasabi ni Dora. Oo. At saka si Diego. Yes. Di ba? May kanta pa nga yan eh. Oo. Paano kantahin yan?
Nakalimutan na. Nakalimutan ko nito, no? Basta mahal. Hindi po pa, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo importansya ng mapa. Importante ang mapa. Opo. Oo. Aywan ko lang kung sino nag-feed kay Senadora Ontiveros. Parang ipinapahamak niyo yung inyong ponente, ah. Walang Wag mo kwenta ganun. daw yan. Ako po, Oo. delikado. Kasi ang buong mundo, halimbawa, iba-ibang nasyon tayo, no? Sabi tayo lang, Diba, tayo. sabihin na natin may mapa tayong lahat. Kanya-kanya tayong Pero kanya-kanya mapa. tayong drawing ng mapa. Oo. Mag-aaway-away tayo, di Eh, ba? kumbaga sa sasakyang panghipapoy doon, sasakyang pandagat, pagbabanggaan tayo Mabanggaan niyan. tayo. Oo. Wala tayong mapa eh. Doon naman sa dagat, magbabanggaan din. Yes. Babangga ka doon sa mga malalaking barko. Kung sa himpapawid, kinakailangan mo ng mapa. Sa dagat, kailangan mo ng mapa. Sa sasakyang panlupa, kailangan mo ng mapa. Importante po ang mapa. Hindi po pwedeng walang kwenta yung mapa. Oo. Oo. Ngayon, doon naman sa mga... pagka nag-browse ka ng social media, ang daming bumabatikos kay Senador Rodante Marcoleta. Depende sa ano pala, sa page. Oo. Kapag- Hindi, alam mo na kung sino yun eh. Bagay, oo. Sila, kasi marami sila eh. Depende kung Oo, sino nga nag-post. Sila ano? yun. Oo. Oo. Kasi hindi nyo maintindihan na sa isa pong, ito ay personal na usapan na lang. Ha? Meron kasi talaga na mga tao na, for example, mabaho ang hininga, bad breath. Okay. Oh. Hindi mo yan malalaman. Walang taong nakakaalam na mabaho hininga niya. Immune sa... Kasi araw-araw niya naamoy eh, di Minsan, ba? oo. At merong pagkakataon, hindi ka naman bad breath, hindi ka lang nakapag-toothbrush, nakakain ka lang ng... pusit. Oo, pusit. Tas, Sarap umarap ka sa mga Oo. tao. Oo. Pagka nagsalita sa iyo, bro, ang baho ng hininga mo. Kumain ka bang pusit? Kahit masarap yung pusit, ano? Ang tendency talaga ng isang tao na mabaho ang hininga, na sinabihan ng katotohanan, eto tendency ito. Nakaka-offend yan, Nagagalit no? talaga. Yes, Pero pagka isipin mong mabuti, magpasalamat ka dun. Ba, oo nga. Kasi ganun ba? naging aware ka, ganun ba? O sige, magbubog muna ako, magtututbrush muna ako, Oo, bago ko kausapin yung isa pang grupo. Oo. Dapat ganun ang reaksyon. Kaya lang naintindihan natin kung bakit may nagagalit kay Senador Marcoleta. Dahil siya yung mas lakas ang loob na nagsabi na wala tayong mapa eh. Aha. O yung iba na o-offend kasi yun ang katotohanan. Hindi ba? Isa yan. Pero dapat, importante, meron talaga tayong ganyan. Meron na sa isang banda naman, meron man ako nakitang isang paliwanag. Ang tawag niya, Oo. personality bias. Oo, totoo. Pag nakita, may mga tao kasing, nakita si Senador Marcoleta. Kahit ano sabihin niya. Kahit patama sabihin niya, tutol na siya. Totoo yan. Sapagkat yung kanyang bias sa tao. Sa tao. Yes, Yan. kanyang tawag niya personality bias. Yan ang mas tama. Oo. Kesa dun sa mabaho hininga. Kasi dun sa mabaho ang hininga, ano pa yun eh, medyo Extreme pa na ko. mapagbibigyan mo pa yun eh, Oo, na nagalit talaga, di ba? Totoo. Pero ito, hindi naman masakit pakinggan yung sinasabi niya eh. Ang totoo, yung nga, pagka inisip mo, may punto din naman eh. Oo. Pero kahit may punto siya, sapagkat ikaw ay bias sa kanya, hindi, mali siya dyan. Mali siya, habang siya nagpapaliwanag ngayon, nagko-compose ka na sa isip mo, paano ko ba i-rebut ito? Tututulan, oo. Paano ko ba tututulan itong si Marcoleta ito? ha? Kasi Oo. siya ang nagsabi. Yes. Pero kung ang nagsabi niyan ay kakampi mo, Halimbawa, Ayan nagsabi na. si Senador Kiko Pangilinan, ay tama yan. kailangan Tama. natin ng Oo. coordinates. Oo, Kailangan oo. nating iparehistro ito sa IHO. Kailangan natin ang NAMRIA. Tama si Oo. dyan, si Pangilinan. Kasi tama naman talaga. Yung... Yung isang tamang statement, Oo. kahit na sino ang magsabi niyan, mananatili yang tama. Yes. Ngayon, kung yung isang tama ay sinabi ng isang taong hindi mo gusto, Ayaw mo sa at kanya. ayaw mo sa kanya, may tama ka. Di ba? Yun nga. Gagawa ka ng para tutulan yan. Oo. Di ibig sabihin, tinutulan mo ang tama? Tama. Di may tama ka. Inaral pala yan sa mga bantog na eskwelahan eh. Oo. Yung psychology na yan. Ay, yung personality bias. Eh, At yun- may ganoon daw talaga. Meron talaga. Yun lang dyan yung Supreme Court decision eh. Oo. Na yung Supreme Court decision laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oho. At dahil yan ay nakakabit sa Duterte, Yan, ako. lahat ng anti-Duterte galit ngayon sa Supreme Court. Totoo. Paano kung ang subject ng impeachment ay si Pangulong Bongbong Marcos?
Yan. Oh. O kaya naman ng ibang tao. Palagay ko, iba naman yung... Yes. Oo, di ba? Kasi nga, depende sila sa yung gusto nila Personality, mapakinggan. oo. Sa Mali- personalidad nila. Mali yun, yung personality. Yan. At Oo. saka sa personalidad ng taong nagsasalita. Ayan ang maling-mali. Oo. Kasi kapag hindi kayo tumigil sa ganyang pag-iisip nang ibinabase nyo na ang tama at mali ay kung sino ang nagsasalita, Oo. darating ang panahon, puro mali na yung, Yan. yung sinasangayunan mo. Kasi Pero- lahat ng sinasabi nung kaaway mo ay tama. Di ba? Pero may mga bagay din naman na nagsasalita ang tao isang mali na dapat mo itama. Ayun, yun. Halimbawa, si Commodore Tariela. Oh, yan. Dapat naman, sapagkat alam niyang mali siya, ma-realize siya na Oo. mali. Teka, parang nagkamali nga naman ako doon. Problema Di ba? dyan, dahil magkasalungat sila ni Marcoleta, Oo. hindi mo makampihan si Marcoleta kahit alam mong tama. Ayun, oo. Kakampi ka ngayon doon sa may maling sinasabi. Yes. Oo nga. At ang, aywan ko official statement ba talaga? Kasi may kino-quote kayo na si Senador Kiko Pangilinan na binabackupan daw ng AFP at saka ng Philippine Coast Guard ang statement ni Commodore Tariela. Pero siguro, mag-specific, yun bang ginawa nilang kahiya-hiya o ginawang caricature ni President Xi Jinping ng China, yun din ba sinusuportahan ng AFP at saka ng Philippine Coast Guard? Yung punto bang yun? Hindi naman eksaktong ganun yung pagkaka... Parang bro, kasi yung na kino-quote kanina no? Broad yun, yung statement. Hindi yung... Kasi kapag ginawa nila yun, di ba, na we support the caricature. Yung punto na yun, Ay, diba? hindi. Yung punto lang yun na kasi doon naman maraming ako bilang isa Nelson ako sumusuporta ako kay Commodore Tariela doon sa puntong ipamahagi niya ang kaalaman ukol sa West Philippine Sea. 'Di ba? Tayo mga Pilipino at tayo kulang din tayo ng kaalaman. Maganda rin talaga na magkaroon tayo ng sapat na kabatiran sa pagkatyan ni atin West Philippine Sea. Pero para aglahiin mo o kaya ad hominem ang gamitin mo para sa leader ng isang bansa at sinabihin mong ganito siya, ganyan, o kaya naman, wala ka naman sinabi tungkol sa kanya, pero ginawa mong katatawanan ng kanyang mukha, Nelson, parang hindi naman yata akma. Ang totoo niyan, Jen. Oh. Mismo ang Department of Foreign Affairs Yun pa nga. ang oo. nagsabing mali yung ginagawa ni Tariela. At mismo nga ang Pangulo. Oo. Ang sabi nga ng Pangulo, daanin natin sa diplomasya ang usapan. Ay ngayon, sinong pakikinggan mo dyan? Yung Department of National Defense na hindi naman niya trabaho ang diplomatic relations? Ayan, oo. O ang Department of Foreign Affairs? At ang mismo ang Pangulo din mismo. Na diba? yun talaga ang kanilang trabaho. Yan, oo. Hindi ba? Ibig ba sabihin, kinokontra ba ng AFP tsaka ng Coast Guard ang kanilang Commander-in-Chief? Kaya nga. Di ba? Anong sasabihin mo dyan, Senador Kiko? Oo. O halimbawa, sinuportahan ng DND si Tariela. Oo. Ano naman sagot mo sa Department of Foreign Affairs? Mali ang Department of Foreign Affairs? Sige nga, sumagot ka. O ba't hindi ka makasagot? Kasi wala ka rito. Healthy discussion Oo. factual doon sa punto na yun. Well, sana lang po ma-realize natin. At sa bandang huli, Nelson, ay mukhang nagkasundo naman yung Senador Marcoleta at Senador Kiko Pangilinan at sa bandang huli, sinabi nga niya na, sige, di-push natin siguro ang NAMRIA at ang DFA ay mag-submit na po ng patalaan sa buong mundo ng mga lugar na pag-aari ng Pilipinas kasama na po ang West Philippine Sea. Nelson. Kapag nilabas natin yan, tignan natin kung may tututol. Kasi dyan pala sa IHO, ay meron din palang mga nagtututol. Teka lang, bakit sinama ni Nelson itong ay aking property ito? Ayun. Di ba? Bakit naman ito parang ganun din pala dyan. Meron din palang mga sapagkat yan ay pambansang patalaan, tignan natin kung ano ang mangyayari. So, natapos naman po parehas na mga Ginoo yung dalawa. Sapagkat yan ay parehong mambabatas. Nelson, nasa sa inyo na lamang po. Wag lang sana tayo magkaroon ng personality bias. Ipikit natin ang ating mga mata. Di ba? Wag mong tignan yung tao. Ang pakinggan mo yung punto na magkabilang panig. Mabuti pa siya, Senador Panfilo Lacson dyan Senator Ping. Oo. Bakit? Ang sabi ni Di ba Senator matagal Ping? na niyang katunggali, katalastasan si Senador Marcoleta?
Ayaw naman. Pero tama nung ka. sinabi ni Senador Marcoleta na, teka muna, tingnan nga natin yung mga appointing, yung mga secretaries. Puro acting eh. Oo. Bakit walang pinapakonfirm sa yung walo, CA? nga naman, oo. Eh dahil totoo yun, sumangayon si Senador Pampilo Lacson. Tama. Ganun dapat. Oo. Hindi ba? Hindi yung dahil sa matagal mo na siyang katunggali, Oo. pagka may sinabing tama, lahat ng sabihin niya, mali para sa'yo. Yun na. Hindi na nanaig yung personality bias. Bakit sabi niya, dito naman sa amin sa Senado, walang personalan dito. Oo. Trabaho lang kami. Basta wala lang, sabi niya, wala lang personalan sa debatehan. Oo. Di ba? Yes. Huwag mo sasabihin ganito ako, ganyan ka, o kaya naman, huwag mo sabihin habunan mo ako na sabunutan. Wag yung personalan eh. Wag yung personal. Yan, wala ano lang tayo argumento base dun sa issue. Healthy discussions tayo. Kasi kapag kaganyan, matututo pati tao. Eh tama. Yan, Oo. di ba? Pati tayo pong nag-oobserba, matututo tayo. Halimbawa, kayo nanonood kayo sa amin, baka meron din kayong personality bias. Oo. Eh di ba tayo, Di ba? pakinggan niyo yung programa namin. Hindi ko sinabi ni Senador Kiko, mali na. Oo. Di ba nakikita nyo, lahat naman ng mga pahayag dito, it doesn't matter kung sino nagsalita. Eh. Oo, tama. Kung yan ay statement na mababack up ng facts at yan ay talaga namang hindi mo mapapasubali ang tama, Oo. ibig sabihin talagang Yan ang- tamang-tama, Oo nga. sinasangayunan natin. Totoo. Kasi ang Di ba? tama, ay kahit anong mangyari, hindi pa magiging mali yan. Yun nga. At ang mali naman, kahit anong gawin mo, hindi Naku magiging po, tama yan. Yun. At Di ba? kahit sino pa may sabi niya, di ba? Bagamat may kasabihan tayo, minsan daw yung mali, Oo. pag ginawa mong paulit-ulit, baka Nagiging tama. magiging tama. Lalo na kung may tama yung Oo. nakikinig. Pero tayo po, ano lang tayo, factual. Factual lang tayo. Discussion. Yan. Yes. Kagaya ng debate kanina, maya-maya, ha? Kasi nire-replay natin yung bahagya, lalo na yung pagtatapos. Kasi yung iba ay nagiging ano rito, Jen, na hindi maganda, nagiging very personal. Oho. Nagiging very emotional. Pero Sa ako paraan na pati yung tao, Oo. yung pagkatao ang sinisira na eh. No? Totoo. Pero ayaw ko na sa makabago kasi ang teknolohiya ngayon. Ako kasi naniniwala yung mga gumagamit ng hindi magagandang salita, minsan peke eh. Ano peke? Sabi baka robot eh. Ibig sabihin, gawa-gawa lang. Gawa lang eh. Hindi talaga sa Maaari. yung personalidad eh, no? Maaari. Kasi dati, kapag kami kabatikusan kami, kaaway ka, tao por tao. Ngayon kasi kapag ka nakipag-away ka sa chat, hindi mo alam mo, robot pala yung kaaway. Di ba? Ikaw, high blood na. Sumasakit na ulo mo. Gusto mo nang manghalihaw ng itak. Isa pala, Alam mo, wala para naman... malaman kung paano mong robot, Ano, tatanong mo, are you a robot? Oo. Dahil sasabihin niya, no, bakit a robot? Oo. Tapos magpakita ngayon ng mga 6 na pictures. Okay. Yung sa 6 na pictures, isa lang yung totoo doon. Halimbawa, magpapakita ka ng picture ng aso, pusa, oo. mga hayop. Oo. Tapos magpakita ka ng isang picture ng pagkain. Oo. Sabihin mo, alin dito yung pagkain? Ibig sabihin, pagka nagkamali siya ng pin, wala robot. Robot, hindi niyo nakikita eh. Oo. Yan, kaya ako, minsan, huwag kayong makipagtalo sa social media. Meron akong kinala, galit na galit eh. Oo nga. Nung akala ko makikipag-away, makikipagbabag eh. Yung Ay, pala. sino ba yung kaaway mo? Ito, si Tarantula. Robot po yan. Ay, ito, Jen, ha? Ito, bago, latest. Ano? Ang latest sa AI. Oh. Naku po, hindi mo na ho ngayon Madidistingge. Hindi, eto eh. Ang AI ngayon, ang latest, yung autonomy niya, hindi mo na uutusan. Ibig sabihin, nagsasarili na siya? Nagsasarili na. Paano ibig sabihin? Nag-iisip na. Oo. Halimbawa, sabihin mo na ikaw ay example natin yung taga-banat, diba? Oo. Ikaw ay isang Warrior, ano? warrior. Keyboard warrior. Oh, keyboard warrior. Oh. Kalaban mo si Marcoleta, lahat ng ano Oo. yan, sabihin yan ay Sasansalain tutulan mo. mo. Oo. Naku, hindi mo na iuutusan yan. Automatic na yan. Ganun? Araw-gabi. So wala siyang gagawin kung ibabantayan ka lang. Pag Ganon? na-monitor ka, andun si Marcoleta, nagsasalita. Babanat na yan sa'yo. Ay, matindi. Kaya na yan. Ganon? Oo. Kasi yung... Yun yung black warrior. Paano kung white warrior naman? Kakampi naman. Sasabihin mo lang, kakampi mo si ganito. Ganon. Oo. Kasi ngayon, ang mga AI dumating na sa punto na ito ay ano lang, Matindi pala, development a few weeks ago lang ito. Oo. Bagong-bago ito. Ganon.
na sila ay pwede na maging assistant mo na sabihin mo lang kung anong klaseng anong trabaho mo, anong ginagawa mo araw-araw. Okay. Sabihin mo, advisor mo siya. Oo. Gawin mo yung mga ganitong bagay. Tapos iwanan mo na lang siya. Oo. Nako, Jen, para ka talagang may assistant. Sasabihin niya sa'yo, ganun. gising ka na, umaga na. Masama sa kalusugan yan. Tapos halimbawa, meron kang mga problema, sabihin mo lang sa kanya na, paano ko ba gagawin itong report na ito? Ang dami-dami. Oo. Binigyan mo siya ng access sa lahat ng files mo, tapos natulog ka na. Oo. Paggising mo na, May ready na, may sagot na. magre-report na. Ito na po yung report na gagawin mo sana. Grabe yan, ha? Nakakatakot, nakakagulat, nakakatakot kasi kapag masyado siyang maraming alam, baka kung anong gawin na hindi mo naman pinapagawa, di ba? Ganun, oo nga. Oo. Nakaka-nervous ganyan, no? Ito ang latest. Oo, mas ano pa? Di ba may Facebook? Oo. Yung Facebook, mga tao yan, di ba? Na Tama, oo. ang AI, gumawa sila ng sarili nilang platform na parang Facebook. Puro AI? Ang tawag ay... may book din eh. Mamaya, hanapin Diba yung ko. tao, Facebook? Oo. Baka ito, Book. Bukbuk siguro ito. Alam mo, ginawa ganon? nila, gumawa sila ng ganon, nag-usap-usap doon. Ganon. So, puro AI yun. Pero nag-uusap-usap sila, nagpo-post, sila nagko-comment. Oo. May isang tao nag-screenshot nung ginagawa nila. Oo. Nalaman. Ang Okay. sabi nung isang humans are monitoring us. Na-detect din yan, ha? Detect. Tapos usap-usap silang ganun. Alam mo, nakakatakot yan. Baka magkatotoo yung sinasabi nila na dumating ang pagkakataon na mas maging marunong pa sila sa tao na Nako. tayo nang gawin utusan nila. Di ba? Huwag Baka sana. maisip nila na, teka muna, ba't utos ng utos itong mga tao sa atin? Oo. Kayo na nga kayang utusan namin. Sabi, mas matalino na kami sa Mas inyo, eh. matalino kami sa iyo. Sana huwag nila maisip yun. Kasi ngayon ay, ang sabi ko dyan, ang sagot ko dyan noon, hindi, ang tao kasi, ang gagawin lang niya, papatayin lang yung kuryente. Oo. Diba? Hindi na siya, wala ng AI. Oo, hugutin lang sa outlet, saksakan, eh. Ang problema ngayon, nakaka-develop siya ng sarili niyang, Auto power? malay mo, di ba? Bakit Kaya na pwede? niyang mag-isip na kung ano-ano. Oo, kaya yan o'y babala. Kaya ko naman nabanggit yan, Jen, dahil tayo mga Pilipino, hindi natin alam itong development na ito. Oo nga, Kasi no? busy tayo sa pagtatalo sa mga issue na dapat hinahayaan na lang natin sa mga politiko. Ayan, totoo yan. Hindi ba? Tayo ngayon, Oo. siguro nag-aaway-aaway sila ngayon, pero tinignan mo yung pabigasan mo, baka walang lamang bigas. Yun ang sinasabi natin. Pagka kinapakapa mo yung bulsa, baka ni Sinsilio, wala eh. Di ba? Totoo. Kasi nga, na-focus tayo sa usapin ng politika. Yes. Sa bangayan ng West Philippine Sea. Ano ha? Well, sana naman. Ayun sinasabi ko palang, Mabalikwas tayo. di ba yung sa tao, Facebook, Oo. yung sa robot, Molt Book. Molt Molt Oo, book. M-O-L-T book. Yan ang Facebook ng mga robot. Facebook ng mga robot. Pagka sumali ka dyan at hindi ka robot, nako. Madidetect nila. Madidetect nila, alam nila, dudumugin ka dyan. Ganon? Oo. Baka agalahiin ka dyan. Hindi ka namin kamukha. Hindi ka namin kalahi. Alien ka rito. Yan nga. Dako. Ay, nako po. Talaga naman. Kaya tayo mga Pilipino, nako, napakalayo na. Napakalayo na po ng technology na naabot ng ibang mga bansa. Tayo, andito pa rin. Yun na Pinag-uusapan natin, asan ba yung dagat natin, di ba? Asan ba yung natin sa West Philippine Sea? Ay, nako. Anyway, kung parang 10, 12 years ago na pala, na hinihingan tayo ng report tungkol sa bagay na yan. Ayun nga eh. Ay. Importante po ito, balita mula sa DOTR. Mga kababayan, nag-inspeksyon po sina Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago kasama ang iba pang opisyal sa Port of Amandayehan. Nagsilbi itong alternatibong daungan para sa mga truck na bumibiyahe sa rutang Samar, Leyte at vice versa dahil sa limitasyon sa San Juanico Bridge.
Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto ang konstruksyon ng continuous Ro-Ro ramp, pagpapalawak ng port operational area at demolisyon ng ilang gusali sa loob ng pantalan. Naglaan po ang PPA ng rampa na maaaring gamitin bilang alternatibong pantalan sakaling magkaroon ng aberya sa San Juanico Bridge. Ayon. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, kaya po ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Yan o, ang babaho ng presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ko kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayan. So ano pa ba ang latest ngayon? Andiyan na ba? Ready na yung ating mga sagutan, Nelson? Tingnan natin. Para ma-appreciate Okay na ba? ng ating mga kababayan. Okay na ba yung kanina, yung bago? Kasi yung kahapon ay medyo, ano na yun eh, ha? Parang pareho lang ngayon. Pero mas maganda yung ngayon. Yun na Mas nga. malinaw na eh. Tsaka natapos talaga. Oo. Oh. Ang isa pang nangyari ngayong araw, habang hinihintay natin yan, ay itong debate naman, talagang Pebrero, puro debate eh. Oo, sige Debate naman. naman sa mababang kapulungan, sa House of Representatives. Aha. Ang pinagdebatihan naman kanina, Jen, ay yung sufficiency in substance Aha. ng inihaing impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kahapon, di ba, ay napagpasyahan na ito ay sufficient informed. Yes. Aha. Mhm. Ngayon naman ay yung substance. Okay. Kumbaga sa ulam, kahapon tiningnan, okay ba yung pagkakagawa niyan? Okay naman pala. Oo. Ganda yung pagkakapackaging. Ngayon naman ay titingnan kung may sustansya ba yan? Baka naman puro packaging yan. Pag tiningnan mo sa loob, wala naman laman. Binawi lang sa ganda ng packaging. Oo. Iyon po ang pinagtalunan kanina. At alam mo ba kung anong nangyari?
Ano daw? Ano Naku daw? po, talaga naman. May nag-away Talaga naman, muntik nang may magsabunutan, Jen. sa Senado. Sa Kongreso. Sa Congress, sa Ah. Kamara. Ayan, oh. Talaga naman. Luma ito eh. Ganda na Kahapon pa to. Ang ganda na ng premise natin. Oo. Sufficient informed, di ba? Kahapon yon. Oo. Ngayon naman ay yung substance, ito yung kanina. Ang sabi doon, Jen, alam mo kung anong nangyari? Oo. Ako, magugulat ka rito. Talaga naman. Oo. Alam mo kung ba't ka magugulat? Magugulatin pa naman ako. Oo. Ano sabi daw? Kaya ka magugulat ay dahil wala sa script natin. Wala pala rito ata Oo. eh. Ha? Wala. Hindi na tuloy yung away ata nagkasundo naman. Hindi, nabasa ko na kasi kanina. Ano ba yun? Yung tungkol kay Benny Abante na nag-walk out? Iba pa yun? Kahapon yun. Kahapon yung oo. nag-walk out eh. Paliban na naman. Hindi ho natuloy yung pagbotohan sa sufficiency in substance. Oho. Dahil sa ang dami nilang pagtatalong ginawa. Oo. Mahaba pa yata dun sa pagtatalo ni Senador Marcoleta at Kiko Pangilinan. Eh kasi doon sa dalawa lang yung nagtalo sa Kamara kasi kuyog yun eh. Basta bagay Kuyog kahapon doon. ganun din eh, no? Oo. Ang daming mainit ang ulo eh. Totoo. Mukhang kanina ganun din. Oho. Kaya hindi ho natapos yung substance na yan. At saka sa Senado, high level ang usapan eh. Kapag ka sumingit ka na medyo saliwa, halatang-halata na, wala kang alam eh. Oo. Eh sa Kamara, sa dami ng minsan kahit walang kakwenta-kwenta sinasabi mo, ganun talaga. Oo. Sa dami nila eh. Di ba? Oo. Totoo. At saka doon pala sa ganyan palang debate, Nelson, kahit wala palang kakwenta-kwenta ang hindi mo pwede sabihin, ay wala namang kakwenta-kwenta sinabi mo. Oh. Bawal pala yon. Bawal? Kasi karapatan ng isang miyembro ng ating Kongreso na magpahayag ng kanyang saloobin. Ngayon, bahala ng taong bayan kung sabihin niyang, ala namang kakwenta-kwenta sinabi nito. Ganoon na lang. Talaga? Pero para sang hindi, kumbaga, tutulan at pigilan siya na magsalita, hindi pala uubra yung gano'n. Oh. May malaya pala silang pamamahayag dyan sa loob ng Kongreso. Ganun ba? Lower and upper house, Nelson. Ayan. Akala ko pa naman pwedeng ganun. Hindi raw. Your Honor, wala pong kakwenta-kwenta sinasabi niyo. Di ba, may nagsasalita naman ng ganyan, di ba? Oho. Pero hindi mo pwedeng Pero hindi mo sa pwedeng pigilan. Huwag mo na sabihin, wala ka kwenta-kwenta. Hindi. Tumigil ka na. Wala kang kwenta sinasabi mo, hindi pa Wala, pwede yun. Hindi pa pwede. Ayun. Pakikinggan mo talaga. I-record pa sa kanilang yan. Ayun. Sa kanilang minutes. Habang hinahanap mo yan, Nelson, tanggapin ko lang itong report. Hindi daw po makaka-apekto mga na-dismiss na kaso na Curly at Sara Diskaya sa mga kinakaharap na kaso pa ng mga ito kaugnay sa manumalyang flood control projects. Yan po ang tiniyak ng DOJ matapos na mabasura ang excise tax complaint laban sa naturang mag-asawa. Aba, sige, meron pa rin dadagdag si Erlo Bringas. Erlo? Yeah, Jen, tiniyak ng Department of Justice na hindi apektado ang mga na-dismiss o hindi makaka-apekto ang mga na-dismiss na kaso na mag-asawang Diskaya sa mga kinaharapan na kaso ng mga ito kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa DOJ, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at proseso sa mga kaso na may kaugnay sa flood control projects na kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad kabilang ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, sa mga na-dismiss na kaso kasi ay itinuring lamang na buyer o consumer ang mag-asawa ng mga inangkat na sasakyan at hindi actual importer. Dahil dito hindi sila papanagutin sa mga reklamo ng Internal Revenue kaugnay ng hindi nabayarang excise tax. Ang tatlong kaso ay may kaugnayan sa 6 na sasakyan na nakarehistro sa pangalan ng mag-asawa at ng kanilang kumpanya na St. Gerard Construction. Kabilang dyan ang 2 Land Rover Range Rover, isang Cadillac Escalade, 2 Mercedes-Benz at isang Dodge Ram Rebel. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Salamat. Yan po si Erlo Bringas. Pero akala ko ba airtight yung sinasampa nating reklamo laban sa mag-asawang ito? Ay gayon, na-dismiss agad yung 4 na kaso. Sa ano yan? Sa... Ayun, yung tax evasion case at saka yung di ba?
Oh. Eh, akala ko ba sabi nila, lahat ng kaso isinampas sa mga ito. Sigurado na. Ang hirap kasi pag minsan, akala mo talagang Iba kasi sa reklamo, iba kasi sa Salitaan, alegasyon, oo. salitaan. Pagdating na sa korte, Ay, pag ibang-iba. korte, ebidensya na yan. yan. Ihaharap mo yung ebidensya mo kung talagang siya nga ba ay may kasalanan doon sa inaakusan mo. Yes. Ay ganyan, sabi ng judge, walang kakwenta-kwenta, ibasura yan. Hanap kayo ng ibang kaso ngayon sa kanila. Ako po. Di ngingisi-ngisi ngayon itong dalawang ito. Oo. Di ba? Oo. Restitution na yan, sabi. Baka mapawalang sala pa sa lahat ng kaso ito. Ayun nga. Di ba? Yun nga din yung isang problema dyan. Halimbawa, restitution, Oo. tapos napawalang sala. Saan mo ngayon babawiin? Wala na. Anong tawag yung topo-topo barega na yon? Wala nang bawi-bawi. Hindi mo na. Kasi nga, Talaga kung hindi naman, sila mag-restitute, at lahat ng gagastusin nila, binayad nila sa abogado. Oo. Di ba? Ginastos na lang sa abogado. Di hahanap ako ng magagaling na abogado, pagtatanggol na lang tayo. Nako po. Ganun ang pinaka-estratehiya siguro dyan. Ngayon, kung ayaw nila mag-restitute, wala tayong mababawi kahit 5 na son. Kaya dapat sila mag-restitute para kahit matalo man tayo, may nabawi. Parang ganun ata ang ideya nila. Pero ito, Jen, para ano lang yan? ma-clarify natin, doon pa lang sa DOJ, doon na sinabing hindi pwedeng i-file yung kaso Oho. sa korte. Kasi ang kanilang paliwanag dito, ang hinahabol kasi dito yung hindi binayaran na excise tax Oho. doon sa mga binili nilang sasakyan. Tama. 'Di ba sa ibayong dagat? Sabi ng DOJ, Assistant Secretary Paulo Martinez, ang dapat na nagbabayad ng excise tax ay hindi yung bumili, kundi yung importer. Oho. Kaya sa dahilan na yon, dismiss yung kaso, Ayo. yung reklamo. Oho. Yan ang sinasabi natin na, Kasi ako, recipient lang ako eh. oo. Di ba? Oo. Ang dapat na nagbayad, hindi ako. Yung importer. Yes. Oo. Eh ngayon, mababawi ba nila yung sasakyan? Wala na. Kasi kinuha eh. Pina-auction eh. Ay, diba? Paano pa? Oo. Oo. Ang problema nga dyan, alam mo Nelson, nung isang araw may balita, kung magsasampa halimbawa ng kaso, ang mag-asawang Diskaya ng karnaping sa HPG, mamumroblema sila dyan. Bakit? Ay, bakit mo kinuha yung mga sasakyan? Sino nagutos ng korte? Oo Wala nga, namang korte nagutos eh. Walang court order. Karnaping yan, pagka nagkataon. Oo. Di ba? Oo. Sabi ng mga pulis, nakakita ko sa video, ha? Ba't kaya kami karnaping, sumunod lang kami. Sabi, kunin. Sabi, di ba? Aywan ko lang ha, sa mga dati na araw, baka yun naman pag-usapan dyan. Kaya ngayon, sabi ng mga mag-asawang Diskaya, sige, bahala kayo dyan. I-auction nyo lahat. Paano kapag sinampahan ng kaso yung mga yan? Ito pa lang Diba? mga involved na sasakyan dyan, Jen, ha? Oho. Land Rover, Yan. Cadillac, Yan. Mercedes-Benz. Yan. Nabili nila ito sa local dealer. Dealer, yes. Na sila yung nag-import. So, Yung local dealer, tama. So, ang dapat magbayad ng excise tax, yun daw importer. Tama. Ngayon, bakit yung pinagkukuha yan? Yun ang problema nila. On what? Kasi pag-aari daw ng mga Diskaya. Oo nga, anong kaso, di ba? Yun na nga. Akala ko ba ito yung kaso na ito? Kaya kinukuha, di ba? Oo. Hindi binayaran. Ano ko, yari nga kayo. Kaya sa bandang huli, yung mga pulis na kumuha dyan, baka... Talaga naman, no? Kasi paano wala ko naibenta? Wala na nga eh. Wala na, naibenta na. Paano ko naibenta na? Oo. Una, wala nga namang court order para ibenta yan, di ba? Wala. Pinagpasahan nyo lang eh. May sinasabi legal natin. implication yan. May legal implication yan. Yun nga lang pinagsuli mo ng pera, wala namang court order. Yan. Baka mabalikan kayo niya pagdating ng araw eh, di ba? Yung problema mo lang dyan, hindi mo na masasauli talaga yan. Kumbaga... Hindi na, nakayano na yan. Di ba? Oo. Yun lang isasauli ni ni Bernardo. Na hanggang ngayon pangako yung 1 billion ha. Kaya alam ko, hindi Di ba? magsosoli yan eh. Ganon? Oo. Ang sinabi lang, nagbigay ng cheque. Oo. Na-withdraw ba yung cheque? Parang hindi gano'n, 30 million daw ba laman ng cheque? na siguro yan. Kasi sabi nila, sa 30 million, hindi na ma-withdraw kasi naka-freeze yung asset eh. Para mo makuha yung 30 million, Nelson, Oo. tatanggalin mo yung pagkaka-freeze ng asset. Oo. Di ba? Totoo, oo. Ang sabi naman ng isa, hindi, nagbenta siya ng ari-arian.
Saan napunta yung pinagbentahan? Di ba? Kasi kaya daw sila makakapagbayad, nagbenta daw ng ari-arian si Yusek Bernardo. Yes. Kung pinagbentahan, hindi ba kasama sa prison yung binentahan na ari-arian na yun? Kasi sa estimate nila, mula nung magsimula itong operasyon na ito, mga 6 to 10 billion daw ang maaaring kinita Nako. nung Bernardo. At higit pa daw naman daw dyan, ito ay yung bunuan daw at saka yung ano pangalan yung nados-dos na Si Yusek. Yusek Cabral. Oh. 'Di ba? Oo. Kung halimbawa sa estimate nila na ano tawag natin dito? Yung Bernardo ay 10 billion tapos i-restitute niya 1 billion. Di ganun-ganun lang ba 'yon? Kung sabihin ng negosador na, 2 billion ang bigay mo. Bahala kayo. Pero dideklara natin lang dyan, ideklara lang natin, 1 billion lang sa nauli mo. Di ba? Sino makakapagsabi nga naman hindi gano'n nagkakaroon ng negosasyon dyan? Di ba? Totoo? Oh. Hindi mo man maalis na marumi isip ng ibang nag-oobserba dyan, Nason. Ay, hindi Diba? natin maalis yan. Oo. Gusto mo bang pakinggan ito? O masyado mahaba? Mahaba. Akala ko Hindi, siguro yung- chinap-chap na natin. Ano natin? Yung bahagi lang. Sige. Oo. Para lang ho, Para magkaroon tayo ng idea. namnamin ninyo. Oo, sige, sige. Sige nga. Ano ba yan? Tignan Likewise natin. add, Mr. President, ito ay the information relayed to us by Dr. J. Batumbakal. He's the director of the UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Seas. And he says, and I quote, when UNCLOS obliges states to show the coordinates of a maritime zone on charts of appropriate scale and to deposit them with the UN Secretary General, Article 16, 75, and 84, it is only for purposes of publication and information and is not made a condition sine qua non for entitlement to the maritime zone concerned. In fact, even before UNCLOS was open for signature, states fully recognized the entitlement of other states to territorial seas, even without published coordinates. Deposits of charts containing the coordinates of the UN does not create any legal effect and does not imply approval by the UN. The UN is not a register of deeds for maritime zones of states. The absence of legal effect of deposit is clearly provided for even in the UN website. So yung ang inaalala ng ating ginoong Senador Marcoleta ay hindi nakakadagdag ng legal entitlement ang pagdeposito sa UN Secretary General under Articles 16, 75, and 84 of the UNCLOS. So, ibig sabihin, Mr. President, yung Section 3 at saka Section 4 ng Administrative Order number 29, ay babaliwalain na natin. Inuutusan po kasi ang NAMRIA at saka ang DFA na gumawa ng mapa at i-deposit nga sa United Nations and notify accordingly relevant international organizations such as the International Hydrographic Organization and the United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Hindi po importante sa atin yung Administrative Order number 29. Yung Administrative Order number 29, Mr. President, ay 2012. Yung Republic Act 12064, yung Philippine Maritime Zones Act, ay 2024. So superseded na yung binabanggit na provision ng RA 12064. Mr. President, hindi po ganun. Wala pong nasusupersede dito. Yung 12064, nire-enforce nga po pati yung Presidential Decree 1596. Basahin po ninyo lahat para magkaintindihan tayo ng lubusan. Ang pinag-uusapan po kasi natin, while our laws define the extent of our West Philippine Sea, tayo naman po'y tinatagubilin na gumawa ng paraan para sa ganun, may sama pa yon para po yung mga coordinates na yon ay maisumite sa United Nations Secretary General at sa mga kinaukulang mga ehensya internasyonal. Yun po kasi ang sinabi ng mga batas natin. Sapagkat alinman sa batas natin, walang sinasaad na coordinates. Ang coordinates po, ang gagawa po niyan NAMRIA. At yan po ay base sa mapa na kanilang gagawin. Yun lamang po ang punto, Mr. President. Wala
wala yatang masyadong dapat na pagdebatihan sa puntong yun. Sapagat ako, kayo, Mr. President, and the good Senator, gusto rin natin talagang ipaglaban ng tsaga ng atin. Mas maganda kasing ilaban ito kung malinaw na nasa mapa tayo ng pandaigdigang talaan ng mga dagat. That is the whole point, Mr. President. We note, Mr. President, the concern, and I agree with him in that regard, that it would be better for us if we do have those coordinates, but it does not in any way diminish what we are entitled to under the arbitral ruling, Mr. President. So, mga konting tanong na lang, Mr. President. With your indulgence. Yes, please. I'm more than willing to the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. In your sponsorship, Mr. President, you said that the proposed resolution is in defense of our officials when they speak on behalf of our nation. That is correct. Yes, Mr. President. Is the Honorable Senator aware that the Philippine government has a minimum 5 officials who speak on matters? Ayun, yung bandang huli kasi niyan pinunto na lang ni Senador Marco. 5 opisyal lang pala ang pwedeng magsalita tungkol doon sa issue ng West Philippine Sea. At saka yung huli niyan, yung pinagtalunan na nila yung Yung paraan ng ng pagsagot at saka yung ginawa ni Commodore Tariela na may caricature pa. Pero basically yung bandang huli, at least doon, sabi ko nga, nagkasundo naman yung dalawa kung talagang kinakailangan pala magkaroon tayo ng pagsusumite ng mapa para kilalanin po sa pambansang ang tagatin, pambuong mundong mapa pagkakailanlan, pwede nang palang gawin. Sapagkat 12 years ago na pala hinihingi ng sa NAMRIA at saka sa DFA itong bagay na ito. Yun nga. Kasi doon pala sa batas yung maritime law na iniakda nung nakaraan, di ba? Nung ating kaibigan Senador Francis Tolentino sa Santol ay hindi ata rin naibigay yung coordinates. Ayun. Ayun, doon sa punto na yan. At importante nga yun, gaya na naipaliwanag na natin kanina sa ating pagsisimula, na kung wala tayo sa mapa, na ginagamit ng mga dumadaan dyan, baka ngayon ang problema, di ba? Oo nga. Baka ngayon ang problema kung bakit tayo binabangga ng China. Kasi hindi nila alam kung hanggang saan yung hangganan. Kasi hindi man nakasulat dun eh. Totoo. Baka sa bandang huli, sinabi nga ni Senador Kiko, hindi naman nga dapat pagtalunan pala ito, di ba? Kasi pareho lang naman kayo ng gustong gawin eh. Totoo, yun nga. Magpapatibay nga yun doon sa ating claim kung malinaw na nakasulat kung nasaan yung kine-claim natin. Di ba? Ako naman, nakatulong ito para yung mga nakasubaybay ay magkaroon tayo ng sapat na kabatiran sa usapin ng West Philippine Sea. Educational po ito. Magandang ang naging problema nga lang dun sa iba ay yung binabanggit mo na personality bias. Yan, na dahil dun sa kanilang bias na yon, lahat ng sabihin ni Senador Marcoleta ay ayaw nila, hindi tama para sa kanila. Ginawa ang pang personal. Tama. Abogado daw ng China dyan. At in fairness man, sa kabilang banda, may mga tao din naman kahit anong sabihin ni Senador Kiko Pangilinan, ayaw din naman Ayun nila. nga, kaya nga dapat walang ganun eh. Walang personality bias. Kung tayo ay gusto nyo ng mapatuwid ng daan, huwag yung tingnan kung sino yung nagsasalita eh. Yan. Diba? For the moment, huwag mo muna tingnan. Kasi kung minsan, sinisino rin naman nila. Halimbawa, Dr. Bayan, ang tinatalakan niya, kalusugan. Pwede yun kasi expertise yun eh. Yan, Ba't niya sinasabing mali ang Supreme Court? Hindi naman sa abogado. Pwede yun. Pero kung tungkol sa isang bagay na pwede nating pag-isipan muna, rather than tingnan mo kung sino yung nagsasalita, alamin mo muna kung totoo ba yung sinasabi. Huwag kasi pagka naunahan ka ng ganito ako sa taong yan. Asar ako dyan eh. Lahat na sabihin niya, walang kwenta. Hindi ko dapat paniwalaan yan. Halimbawa, yung tao na yon, Jen, may 2 pintuan, ha? Nagkataon, nagalit ka dun sa tao na yon. Dito ka, sinabi sa'yo, diyan ka dumaan. Bakit?
Kasi pagka dumaan ka dyan, mahuhulog ka. Walang ano yan eh. Yung pintuan na yan, Oo. pag binuksan mo, dire-diretso ka. Kanal yan. Kanal yan. Nandito yung hagdan. Oo. Dahil sa galit ka dun sa tao na yun, ako po, baka ipapahamak ako niyan. Yun na nga. Hindi mo alam, ikaw lang pala yung may galit sa kanya. Yung... Pagbukas mong gano'n, hindi ko susundin to. Pagbukas mo nga sa pintuang yon, dire-diretso ka sa kanal. Oo. Ano nangyari sa'yo? Laglag ka na pala. Kasi meron kang personality bias. Ayun. Yan po ang sinasabi namin na delikado yan. Kapag ka yan ay pinanatili mo sa katawan mo. Ha? Oo. Oo. Factual lang tayo. Oo. Maging doon sa atin sa palatuntunan to. Yun ang ating pinananatili Yes. dyan eh. Kaya parami ang ating taga-subaybay. Dahil nalaman nila na, yung palang dalawang yon, bukod sa pogi na. Kasi tayo, sabi ng iba, sabi niya, Jen, minsan kasi napapansin namin parang ano eh. Oo. Ba't mo kinakampihan ng presidente? Oo. Ba't mo kinakampihan si Claire Castro? Oo. O ba't mo kinakampihan si Sara Duterte? Oo. Hindi, wala ho doon tayo sa tao. Nandun tayo doon sa, alin ba yung tama? Di ba? Tsaka kami po yung media. Media, diabetes. Medyo Gitna po kami lagi. Tagapaglahad lang po kami, tagalatag sa inyo. At sa bandang huli, kayo po magsasabi, sino ang tama, sino ang mali. Halimbawa, hindi namin talaga alam kung alin ang tama at mali. Ilabas natin ang magkabilang panig. Yan. Pero may pagkakataon na alam natin kung alin ang tama. Oo. Doon tayo sa tama. Di ba? Wala tayong kamalay-malay. Nelson nag-usap na pala ang First Lady tsaka si Ambassador Swan Katulad yan. Oh, di ba? Oo. Ng China ito Oo. Yung Maraming ang bumabatikos dyan eh. Kanino? Kay First Lady. At kay Ambassador? Hindi, sa sinasabi, bakit tayo naging pro-China na? Ayun na sinasabi ko. Ikaw mo ba nagpa-picture sa nagkasama sa isang event? Oo. Ang First Lady at ang Chinese Ambassador, pro-China na ang Pilipinas. Ano yung nakalagay sa yung pinalabas na yung sa taas? Hindi ko mabasa. Pleasant talk with First Lady. Ha? Pleasant talk. Oh, pleasant talk with the First Lady. Ayan ang sabi naman ni Lisa Marcos. Oho. What a treat to see Lang Lang live in Manila. Yan, si Lang Lang yung kumanta eh. Oho. Kilala ko yan eh. Basahin natin yung post ni First Lady. Direct. A beautiful evening for music, mastery, and shared moments with so many who came simply to listen and feel his magic. Oho. Thank you to the organizers who helped me make this happen. Ayan. Yung kanya binanggit tungkol doon sa tungkol doon kay Ambassador. Wala na yata. Swan. Wala? Wala? Nagsalita lang yung si Chinese Embassy. Ang sabi niya, pleasant talk with First Lady. Ayan. Pero may paliwanag dyan si Auntie Claire. Yan ang sinasabi ko. Oho. Mukhang hindi maganda yung paliwanag. Bakit? Diyan sinabi. Dyan, Kung kontra. kailan nagpaliwanag, saka hindi. Dyan ako kontra. Ganon. Gusto mo pakinggan natin? Sige nga. Ano Ayun. ba paliwanag? Kasi maganda naman tignan eh. Oo, sa akin hindi. Sige nga. Ano sabi ni Auntie Claire? First Lady was in a photo with Chinese Ambassador Jing Quan. And the day after, President Marcos denied calls to declare the envoy persona non grata. How would you, not to pala, sorry. How would the palace weigh things because the call to declare China's envoy unwanted came from the Senate and other government officials? And how would palace react on calls of these lawmakers at hindi ba ito magre-resulta ng political impasse between the legislative and the executive? Una-una po, kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public cultural event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction at hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political impasse. Ma'am, sa post ng Chinese ambassador, sinabi niya he had a pleasant conversation with the First Lady. What can you tell us about the conversation? May binigay po bang detalye sa inyo kung ano na pag-usapan? Hindi po tayo kasama sa nasabing affair. So kung ano po yung napag-usapan nila ay wala po tayong personal knowledge. At hindi pa rin po ito na ipapaabot sa atin ng unang ginang. But would this meeting, would this pleasant conversation lead to a de-escalation of the ongoing world war between the legislators and the Chinese ambassador? Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue.
So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po Ayun. Yun. Oh. Ayun naman pala eh. Maayos Okay. naman pala. Oh. Wala po itong kinalaman sa usaping pang-diplomatiko. Kung ano man ang paninindigan ng ating mga mambabatas, hindi po makaka-apekto yung... Parang ano naman parang tagdag nandun, nagkataon lang no? Social gathering. Oo. Maring nandun talaga. Inimitahan or something like that. Hindi naman talaga in-schedule na mag-usap yung dalawa Oo. Diba? Hindi. Oo. At saka may nauna ng statement ng DFA. Oo. Tungkol dyan na hindi tayo dapat na makikipag away, Oho. makipagsagutan, na pati na yung presidente ng isang bansa ay aaglahiin natin. Tama. Oo. Ay. Malinaw na yan eh. Oo. So, Bakit, hindi ko nga maintindihan, bakit may issue na nagkita lang yung dalawang nagpa-picture, meron na kagad, di ba? Oho. Hindi ho kasi ito labanan, kasi dyan, meron kong tawagin dyan na false dichotomy. Alam mo yung false dichotomy? Yung bang ang akala ng mga tao, karamihan, ay dalawang bagay lang. Oo. Kung hindi ka nandito, nandito ka lang. Kung Oho. hindi ka pula, puti ka lang. Oho. Pero sa diplomasya, hindi mo pwedeng, kung hindi ka kakampi, kalaban ka. Mamimili ka lang. Hindi, pro-China ka o anti-China. Oho. Hindi sa diplomatic relation, may gitna yan, may continuum. Yes. Hindi ka pwedeng maging pro, hindi ka pwedeng maging kalaban, pero pwede kang nandun in between. Oho. Na hindi ka kalaban, hindi ka noon masyadong kakampi. Hindi ba? Kasi ang akala nila, kung hindi ka anti, pro ka na. Hindi ho Walang ganun. ganun. Oho. Oo. Para bagang ang mga Pilipino dapat mahati tayo sa pro tsaka anti-China. Hindi ganun. Hindi. No. Oho. At para ba gusto mong sabihin, lahat ng Pilipino, dapat tayo anti-China. Oho. Naku, maling-mali yan. Oho. Di ba? Maling-mali. Sa bagay na yun, mapapahamak tayo kapag ganyan ang Bahamak tayo paninindigan dyan. natin. Hindi, uuwi Di ba? yung mga OFW Oho. na nasa China. Hindi ba? Oho. Oo. Hindi ho maganda. Oo. Nako. Anyway, meron pa bang break muna tayo o tuloy pa? Sige, tuloy pa raw. Break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa iyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. So, let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon! Nason, meron palang nangyaring gisahan sa Senado kanina? Alam ko yan dyan. Oho. Mga nangyari yan bandang 11:30 11:30 ng maaga? Oo. Bago man ang hali? Bago man ang hali. O, sama, magigisa ka muna. Naggisa sila ng ng bawang, sibuyas, kamatis. Oo. Nilagyan ng ng isang latang sardinas. Ganun Tapos ba? may ginayat na sayote. Oo. Ginisang sayote na may sardina. Ang Apakasarap tanghalian niyan. ng mga reporter dyan. Oo, pwede. Gisado. Ano gusto mo? Medyo maasim-asim ang sabaw? Medyo o yung... may maanghang. Ayun. May siling labuyo. Naku, busang kanin dyan, pare ko. Oo. Pero Yan dito... ang ginisa sa Senado kanina. Pero ang ginisa dito, Nelson, isang sekretaryo ng kabinete. Siyang inulam? Siya ang naulam ng mga senador. Gisadong-gisado, pare ko. Oo. Gisadong sekretary? Yes. Talaga naman. May ganyan pala. Meron pong ganyang mga pangyayari. Gusto mo bang makita? Bakit naman gigisahin ng isang sekretary? Ito. May maglaking kasalanan ba yan? Ang naggisa, ang pare ko, Siyang pare ko. Senador pare ko, Raffy Tulfo. Pare, sino ba yung ginigisa mo? Ipakita nga natin. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more.
I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. Direct, simulan natin doon sa gisahan. Paliwanag na sagot Sagot na niya ito. Oh, sagot na yan. Ang sagot niya, hindi siya tatakbo sa anumang posisyon. Yes, oh. Sa gobyerno. Bakit niya nabanggit yung sagot na yan? Ito, simulan natin sa simula. Ito yung sagot. Ito yung tanong. Yan. Kasi marami na akong natatanggap ng mga feedback from other people na pagdating sa promotions, dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo dun sa personality. We have to promote yung mga pupuntang lugar. Like I said, yung underground river sa Palawan, I think it's 8 wonders of the world. Is that considered? Tabon Cave, so many other places that we can feature. Ang ipinupunto ni Senador Rapi Tulfo Nelson, bakit mukha mo ang nakalagay sa mga poster ng ng Department of Tourism? Parang ang ipinupromote mo ay sarili mo. Tama nga naman kasi nagkalat ata ngayon ng poster ni Secretary Prasco. Pati nga yung pinakita example. Pinakita di ba? Ganon? Oo, doon sa habang nagtatanong Oo, Gusto pinakita bang ipakita? Ayun kanina, habang sumasagot si... Kaya ngayon nga sabi, sagutin natin. Balik natin yung Ayan may picture niya. Filipinos in Germany, tapos ang picture, si Prasco ba yun? Yes. Maraming ganyan, nagkalat ngayon. Ba? Tapos may comment na, siya ba ang main attraction ng Pinas? Ayun. So napag-usapan sa social media na laging mayroong mukha niya. Bakit daw sa halip na magagandang lugar, gaya nung sa Palawan, sa iba't ibang lugar, na ipinakikita para yun ang mai-promote, bakit daw mukha na Secretary Prasco? Hindi naman mukha dyan Lugar nga, kaya lang nandun siya. Nandoon si Secretary. Andun din yung larawan niya. Ano pa bang iba? Wala na ba ibang example na pinakita dyan? Para magkaroon tayo ng basihan sa pagbatikos. Water lily na namamangka si Secretary Prasco. Parang ganon. Kasi ang pagkakaalam ko dyan ay sa halip na bilang abogado ni Secretary Prasco dyan. Sige. Pagtanggol mo pare ko. Sige. Kesa naman gumastos pa tayo ng modelo. Di ba kukunin mo pa si Rian Ramos? Gagastos ka pa. Siyempre, may si talent Michelle D. Yan, Ang mamahal ng talent fee niya para lang i-promote yung... Kaya nagmaganda... Sikat na si Michelle D at saka si Rian Ramos Sino pa isa? Yung isa pa. Kaya nagmagandang loob po ang ating mahal na kalihim ng turismo na siya na ang magpresenta. Less gastos. Hindi nagagastos. Nahirapan na nga po ang ating kalihim. Babatikusin niyo pa po ba? Nakatipid na nga po ang pamahalaan. Yun naman pala. Hindi ba? Kaya dapat makita po natin dito, hindi yung mukha niya, kundi unang-una, maganda rin naman ang mukha niya. Oo nga naman, Yung nasa background din niya na magandang paligid. Kasi kung maglalagay pa tayo dyan ng pangit na mukha, halimbawa, baka wala pong pumunta, di ba? Oo nga. Wala pong dito. Una-una, hindi naman siya tatakbo sa anumang posisyon. Magandang loob. Nagmagandang loob lang po ang ating kalihim. Ayun. Dapat ako na lang humarap dyan sa Hindi, ganda naman pala ng paliwanag. Katanggap-tanggap ba yan? Dali kami kausap. Madali kami pa ba? Pahirapan ba? Ano po bang suggestion ninyo? Sino po bang ilalagay natin dyan na mukha? Pero ganun pa man, Nelson, pinagulaan na naman na kaya niya ginagawa ito sapagkat siya tatakbo sa 2028. Hindi niya siya tatakbo daw Balikan natin yung paliwanag niya. Sige. Sige nga, direct. Balik natin na unang play natin. Para patas. Patas. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself.
Oh, yun, Nelson. Hindi po ito political ambition. Hindi. Kundi ang layunin niya, sabi mo, makatipid. Makatipid at maipromote ang bansang Pilipinas. Yes. Sapagkat si Secretary Prasco ay larawan ng isang Pilipina. Tama, ang ganda. Sakto. Kami pa ba? Madali kami. Yun pala ang gusto ninyo sabihin. O, ano pa bang sabi niya, no? Ha? Wala na. Wala na. Yun na naman ang ipinunto. Kung bakit yung nandun. Sa halip na magagandang tanawin sa Pilipinas, ang ipakita, edi pumunta siguro si Secretary Prasco sa Tubataha. Magpa-picture sa doon. Ito po ang Tubataha. Yes. Tapos pumunta sa doon sa mga kuweba. Ito po ang mga kuweba ng Marinduque. Yes. Diba? Pumunta sa Hagdan-Hagdan Palayan. Yun. Ito po ang Hagdan-Hagdan Palayan. At tungkulin niya yun bilang tourism secretary. Bilang tourism secretary, tama nga naman. Punta siya ng Davao, ng Cebu, ng Bukidnon, etc. etc. Yes. Ano ha? So walang problema kung mukha man ng sekretary, basta ipinakikita din niya ang iba't ibang lugar sa ating bansa. Tama. Para sa promotion. Oo. Ayun, tama. Pero dapat ito ipakita sa abroad, hindi dito. Kasi tayo alam na natin ito eh. Sa Diba? abroad nga yan pinapakita. Ipinakikita ba ito sa abroad? Ayun, tama po. Kaya ang balita, sabi ni Pangulong Bongbong, no, nabalitaan ko nung parang Biyernes ata o Lunes. Sabi. Wala pong katotohanan ng balita ang papalitan si Secretary Frasco. Effective naman eh. Opo. Oo. Ang problema kasi binawasan niyo yung budget ng Department of Tourism. Lalo nung mga nakaraang taon. Ngayon ata medyo nadagdagan ng bahagya. Nelson. Tumaas-taas na. Ay, tama po naman yan. Huwag tayong masyadong mainit Oho. dun sa kalihim. Ganda ng Kaya paliwanag lang, naman. hindi ho maganda yung dating ng mga turista sa atin. Kokonti talaga. Well, Ibig sabihin, kaya nga ginawa yan dahil sa ipopinopromote. Dahil mababa nga po yung tourist arrival natin. Napakababa kumpara sa mga... Pang-lima na lang ba ata tayo ngayon? Last na tayo eh. Ganun ba? Oo nga, tinalo pa tayo ng Vietnam ngayon. Ang sinusundan na lang ata natin ngayon, Timor-Leste. Hindi, tama na, konti na lang. Nelson, ano ha? Mantakin mo, sa kanila 30 milyon, sa atin maka-6 na milyon tayo, tuwan-tuwa na tayo. At sa ngayon, taong ito, Nelson, sana daw ay tumaas-taas kasi ang tourist arrival po, ang pagpasok ng turista sa ating bansa ay nagbubunga po ito ng 5 empleyo. Ano ha? Ganun kalaki. Sa part naman ng DOTR, binasa natin balita kayo ng umaga, Nelson ha? Na palalakasin na raw po at pabibilisin pala ng DOTR yung pagpapaayos ng mga paliparan sa ating bansa. Yun. Isa po yan. Kasi marami gusto pumunta sa atin eh. Kaya ang problema, napakamahal. Yes. Di ba? Kaya naman natin binabalita yung kahapon na ang pamasahe mo papunta ng Davao, papunta ng Cebu, mas mahal pa kung ikaw ay pumunta ng Hong Kong, Macau, South Korea o ng Japan, Nelson. Oo, totoo yan. Alam mo bang ano ngayon may package ngayon. Nakita ko sa ano sa akin sa Telegram. Hindi pala sa email. Yes. Pupunta ka ng Hong Kong, Nelson. 3 days. Hindi, 3 days, 2 nights. Halimbawa, alis ka ng Friday after ng program natin. Yan, Friday ng Friday night. hapon. Balik ka. Sabado, Linggo ng hapon ang balik Uwi mo. ka na. Oo. Magkano? Libre hotel. May libre pang breakfast, dalawang araw. Okay. 20K lang. Tayo na. 20K. Tayo na mamaya. Back and trip na, back and forth na. Balik ka na. Kasama na yung... Yes. Pwede na tayo dyan. Samantalang pumunta ka ng... Sama natin si Erma para may taga-bit-bit tayong bag. Ayan, sige, pero may tagabilang. 5, 4, 3. Lilipat na. Kung pumunta ka ng Davao, punta ka ng Cebu. Ayan, baka mas malapit. Mura yan, mas mura. Mas mura dyan. Ang isang way, Nelson. Yung aeroplano. Isang way pa lang, 15,000. Pagbalik mo, 25,000. Aeroplano pa lang, wala ka pang hotel. Wala na eh. Wala kang pang hotel. Hong Kong tayo. Hong Kong tayo, pare ko. Kaya ganun ang ginagawa ng iba eh. Di ba? Totoo, kaya ang dami ngayong Pilipino sa Hong Kong lagi. Yes. Lalo pa po ngayon, mag-Chinese Chinese New Year next year. Yan. Kita mo, ang dami nagpupuntahan ngayon sa Macau, sa Hong Kong, sa Taiwan. Macau tayo, Macau. Para nakakasawa ni Hong Kong eh. Ayan, marami tayong mga kaibigan gusto diyan. Si Kuya Louie Quintana. Maghihintay sa atin yan. Ayun ang pala eh. Baka simulan natin Kaya sa... bang yung budget mo, magsama tayong cameraman para mag-ano tayo doon? Gawa tayo ng picture. 5 tao. Konting ipapakita natin sa ganun mamamayan. Tama, 5 tao, pasok tayo. Sige. Kuha ka ng ticket.
ticket na. So, itong 20 isa, Oo. mga 100 plus. lang yan. 100 plus lang. Kasama Oo. na yung pang... Hindi, tax na kompleto na. Hindi, yung kakain tayo dun eh. O, Alam, kayo? puro libre tayo doon. Hindi, hindi, meron na tayong mga kaibigan na libre tayo. No? Papasay lang. Oo. Okay. Kasi yung agahan mo, Isusulat ko na. ang technique dyan, di ba, libre yung breakfast mo. Ang breakfast dyan, mga alas 10 eh. Oo, yung matatapos. sa branch. Oo, kakakain ka mga 9:30. Hindi, busog ka pa, gandang halian. Kakain ka na nakapo. Ako okay lang sa one day. Oo, tama. 1 meal a day. Laki na natipid natin. Ganun sana sa part ng turismo. Para pasupuntahan. Samantalang sa Pilipinas, wala eh. Hold up ang nangyayari sa atin. Oo Nasa- nga, ano. Hold up. Buti naisip mo yan. Oo. Kasi magandang magawa ng ano doon, parang documentary. Oo, Doon, oo. tama. Tungkol sa turismo, ha? Punta ka ng Macau, ang pupunta mo lang ruins. Oo, yung... Yung pader ng simbahan na hindi naman natapos. na binomba ata ng panahon na yon. Oo, yung parang nasira. Oo, isa yung pader lang na mahaba. Pag singin mo sa kanya, wala na. Ito na ba yun? Pero yun ang pinupuntahan doon, ruins in Macau. Oo Di nga, ba? Oo nga, ano. Tapos meron lang mga tusok-tusok sa paligid. Kakain ka na. Dito, Napakamahal pa, no? Napakamahal pa ng tusok-tusok. Eh. Pati yung mga tao doon, marunong na mag-Tagalog, mga Chinese. Ganun na. Pag tinausap po, Tagalog na sila. Yun ang sinasabi natin ngayon, Nelson. Paano buho natin may pupromote ang turismo sa Pilipinas kung ganyan ang sitwasyon natin? Sobrang mahal, no? Oo. Yung sinabi mo, Davao lang. Kung ako nga Senador Rapi Tulfo, di ba kung ako tatanong natin, bakit ba kasi napakamahal? Wala kaming problema sa mukha nyo, ipakalat nyo sa buong Pilipinas, sa lahat ng kanto, nandyan. Pero kung sana, pamurahin nyo po, di ba? Tapos yung internet connection natin, pagpunta mo sa hotel, iba ang bayad sa internet, Nelson. Sa Pilipinas, ha? Dito sa atin. Sa atin, pag magkukonek ka. Totoo. Di ba, magkukonek ka. Magbabayad ka. Samantalang sa Hong Kong, pagdating mo ng airport, pasok agad. Ang lakas na internet. Internet, wini-welcome ka. Paano nalaman yung number mo? Hindi mo naman register doon. Di ba? Pero pagpasok mo ng airport ng Hong Kong, may matatanggap ka kaagad na text. Welcome to Hong Kong, di ba? International. Sa Singapore, Changi Airport, etc. Kasi dito sa atin, maraming epal. Ano epal? Papogi. Epal. Akala ko airplanes. Ha? Dahil dyan, Nelson, ito na. Naglabas na pala ngayon ng utos para, di ba nung nakaraan sinasabi mo, paano natin ipakikita yung batas ukol sa anti-epal law? Oo. Di ba? Doon sa budget, di ba? Oo. Kasi dapat daw walang poster ng kung sino-sino. Oo. At yung pondo, hindi nadadaan sa mambabatas. Hindi ka Nako. napipila. Bakit? Ito. Mayroon na pong utos ngayon sa Department of Interior and Local Government ipatupad na, Nelson. Buong higpit na pong ipatupad ang direktiba nag-aalis po ng pangalan, larawan ng mga opisyal ng mga proyektong pinupondohan ng gobyerno. Di ba? Kasi nakalagay doon, ang proyektong ito ay gawa sa inyo ni Mayor Jen Subarjaga. Ang tulay na ito ay pinagawa ni Jen Subarjaga. Ayun nga. Na para bagang akala mo, galing sa bulsa ko, yung pinagawa noon. Samantalang yung kinita sa pinagawa ng tulay, kumita ang bulsa ko. Ayun nga. Hindi yung galing sa bulsa ko. Ito po'y binabanggit ni Senadora Lauren Legarda na buong higpit na pong ipatupad ito hong may kinalaman sa batas na ito. Mahalaga daw po ito, mga kababayan, na upang maibalik ang integridad sa pamahalaan dahil ang pondo ng bayan para po sa serbisyo at hindi po sa personal publicity. Yon, tama po kayo dyan. At binibigyan din po niya matagal ng problema ng mga tinatawag na political credit grabbing at kulang pa niyang matibay na batas ukol dito. Hindi naman siya ang gumawa. Pero parang inaangkin niya na siya ang gumawa, Nelson. Ano ha? At tunay niya na pamumuno ay nasusukat sa tapat na serbisyo, hindi po sa laki ng pangalan o dami ng tarpaulin. Meron na po tayong Senate Bill 1716 o ito pong Anti-EPAL Act upang maisabatas ang mga panangga laban sa EPAL. Mapigil na po itong mga EPAL na ito at magtatag ng mekanismo sa pagrereklamo. Ayon. At hinihikayat din po niya ang publiko na magsumbong kayo ng mga taong epal sa lugar ninyo. Yan. Yan ang... meron pa siyang magandang saan ba yun? Sinulat ni
Kuya Lawrence eh. Sabi, trabaho, hindi papogi ang kailangan ng tao. 'Di ba? Kasi mas matatandaan po kayo kung meron kayong ginawang maganda hindi dahil sa nagkalat po ang larawan ninyo. 'Di ba? Kasi meron ata sa advertisement na son eh. Ano ba tawag sa advertisement na yun? Na kung tingin mo sa kaliwa, mukha ni ganito, tingin mo sa kanan, yun pa rin ang mukha niya. Parang nare-register doon sa isip niya, itong taong ito, ganun pala. Siya pala yun. Di ba? Ngayon po, meron tayong batas sa anti-EPAL, hindi na po nila pwedeng gawin yon. Hindi na. Bawal na po yan. At ang inuutusan po ay si Secretary John Vic Ayan Remulla. ang problema natin. Yan. Nagkalat na po ang tarpaulin. Hindi, wala naman ata. Wala naman natang tarpaulin si John Vic. Parang sino na pag-utusan? Si Secretary John Vic Ano yung Remulla. papatupad? Yung anti-EPAL law. Sino bang EPAL number 1? Sumakit ulo ko. Sumakit ang panga ko. Parang natampal ako. Ay, pero kanina, siya na ang nagharap doon sa mga Umepal na. yung anong tawag dito? Yung mga suspect na nakapatay doon sa yung kinukwento ko sa'yo kahapon. Doon sa police. Yung police na... bakit siya pa? Siyang DILG secretary. Dapat yung PNP na lang, di ba? Bakit pa siya umepal? Akala ko ba? Hindi, pinapayuhan niya yung PNP chief para okay naman daw. Anyway, bahala na po kayo. Parang tinampal. Sabi ni secretary, ako nga inuutosan eh. Tapos Pagbawalan mo yung sarili mo. Ay, nako. Yun ho. Baka makita nyo, di ba sa, anong tawag doon yung parang standee ba yun na sinlakin ng tao na, di ba? Ginawa dati yun yung Senador Bato, no? Lahat ng presinto ng pulis, nandun yung ano. Akala mo si Senador Bato sasalubong sa iyo eh. Baka magka-idea. Oo nga, malamang gawin mo rin yan, Secretary John Vic. Baka magtagumpay sa susunod ng mga araw. Ayan. Meron ka pa bang pahabol dyan? Halos wala na naman. Ayan. Balita na naman natin lahat ng mga malalaking pangyayari sa araw na ito. Yan. Ay di batiin ko na lamang yung mga taga riyan sa sa Camellia Homes. Binabati po kayo ni Kuya Michael Claveria. Ayan, si Kuya Michael Claveria. At ang Kuya Joji Manalansan po naman ay binabati niya diyan. Sabi niya, pabati naman ang mga kapatid sa distrito ng Southern Ontario. Lokal po ng Milton. Lalo na po ang ka Robin Ronquillo. Uncle ko po yun. Lagi po siya nakusubaybay sa SGM. Ayun. Ka Robin Ronquillo. Mula po dyan sa lokal ng Milton, Southern Ontario. Happy listening po sa inyo. Sana'y okay kayo. Ang lamig ngayon sa Ontario, di ba? Canada ito. Sobrang negative ata ang temperatura ngayon doon, Nelson. Ay, nako. Ingat po kayo, ha? Sa Amerika, daming namatay. Oo, diba? tama. Mahigit 100 na yata. Sobrang lamig. Sa sobrang lamig. Tapos nag-brown out sa lugar nila. Kaya hindi po gumana yung mga heater nila. Yes. Ang dami pong ang tag doon na namatay dahil sa sobrang yung tag doon, hypothermia. Grabe po yung nangyari na yan, ha. Ewan ko lang, mukhang ang daming problema kinakaharap kayo ng Amerika, Nelson. Kaya si President Donald Trump ay busy po ngayon sa Amerika. Ayan. At si Ate Wendy Lahada naman ay meron pong pinapabati. Ayan. Sabi po niya, pakibati naman po, birthday po kasi ngayon, ng Kapatricia Magtoto. Aba, Kapatricia! Close na close ako dito, Nelson. Ganun ba? Okay, Kapatricia Magtoto. Siya po ang butihing may bahay ng Kaleo Magtoto. Yun. Kung makaas na, kala mo close talaga. Kapatricia, happy birthday po. Binabati po kayo ng inyong butihing mister, ang Kaleo Magtoto. Ganon din po ang Kuya Oge, ng Finance at ang Lloyda Soratos. At Lloyda Soratos Aquino, dyan po naman sa Sandri. Yan. Marami pong salamat. Mukhang magsasandri si Ate Wendy Roma Lahada, ha? Opo. Happy birthday din daw po kay Elmer Adaw mula sa Pastoral Counseling Center. Diyan po sa
Central Office. Ayan, At oho. happy 32nd birthday kay Kuya Pero Ramses Samson mula sa Bagong Silang 5, Caloocan North. Ayon. At kay Kasani Korea at Mami Rose. Oy, kamusta dyan po kayo? Sa San Diego, California. Oho. Ayan. At yung mga taga-riyan po naman sa Pathology and Laboratory Department ng New Era General Yun, Hospital. oo. Yung mga names hindi ko na nasa bag ko po. Pero binati ko na kayo ng umaga, no? Kanina umaga. Yan, sa pangunguna po ng ang ka Henry Lakian pala. Mrs. niya ata yung nandun sa hepe ng laboratory at saka ng pathology department ng New Era General Hospital. Ayan. Ha? At saka yung mga taga-riyan, mga magagandang nurse ng New Era General Hospital. Ha? Kapag ka maganda pala kumukuha ng dugo mo, hindi ka nininervous. Oo. Kasi nakakahiya Na magpakita ka ng takot. naputla-putla ka. Lit-lit na naman ng karayom. Ayan. Sino pa, kuya? Mercy. Mercy. Ate Mercy. Mercy Lakian. Yun, Ate Mercy Lakian. Sabi ko na eh. Sabay yung sabay Mrs. ni Ka Henry Lakian. Mrs. Ayun. Salamat po. At sana po lagi kayo nariyan. At kapag kami po ay kukuha ng resulta ni Nelson, lagi kayong mga nakangiti. Ayun. Importante po ay nakangiti kayong lahat, ha? At si Ate Rubiden dyan sa Canada. RJYC Vlog. Thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Ayan. Oho. Bukas pag-usapan natin, nagkaroon na pala ng resulta, concurrent resolution number 8 tungkol sa pag-adapt ng National Education and Workforce Development Plan, Nelson. Oo, importante yan. Matagal ito, 2026 hanggang 2035. Yes. Yan. Ito yung sinasabi nating proyekto na dapat pag matagalan, hindi 10 pa isang, years yan, ha? hindi 10 pa isang years administration education lang. program. Yes. Kailangan po natin ito kasi ang ating eskwelahan napupolitika din, Nelson napupolitika. Anyway, paano? Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio, dyan po sa Kananay, Santa Cruz, Zambales, magandang hapon po sa inyo. At ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at bukas alas 5, umagang-umaga po, may mga balitang kompleto at totoo sa 100%. Bye!